Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 24 ng Kawikaan. Verse 16 to 25 ang ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Sa verse 16, sapagkat siya'y matatayong muli, bubuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya parurusahan. Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng masama ni tutulad sa kanila. Sa kanilang mga gawa, ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila, sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Narito pa ang ilang mahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itatakwil ng tao at isusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. At yun, at ang aking natutunan dito sa verse 16 to 25 ay itong verse 17. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. So yun, huwag nating ikagalak ang pagbagsak ng ating kaaway, gaano man kaano yung kanilang nagawa sa atin, ay sikapin nating sila'y patawad, mahirap man sa ating kalooban. Yun ay sikapin nating patawarin sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kung tayo inaway ng wala namang sapat dahilan, ay nawa ay sikapin natin na sila'y patawarin at huwag nating ikagalak ang kanilang pagbagsak, o kung sila man ay nagdaranas ng kahirapan ay nawa ay huwag natin silang pagtawanan, bagkus ay encourage natin sila na magpatuloy sa buhay at sa pananampalataya. At yun, medyo maano lang pala yung aking isin ko lang ng konti. Ayan. Bukod dito sa verse 17 ay itong verse 21. Sabi dito, anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila. So, yun. Sinasabi dito na igalang at sundin natin ang Panginoon, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila. So, yun. Focus lang tayo dito sa anak, igalang at sundin mo si Yahweh. Yun. Sinasabi dito ng kawikaan kung paanong sinusunod natin ang ating mga magulang sa kanilang payo sa atin patungkol sa buhay, kung ano yung dapat natin gawin para tayo ay hindi masyadong mahirapan sa buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganon din sa ating mga pastor na patuloy na nagsisikap na tayo turuan ng salita ng Panginoon at hindi nagsasawang magsabi sa atin na laging magbasa ng Bible. Kung patuloy natin silang sinusunod sa kanilang payo at
sinusunod at iginagalang ay nawa ay ganun din ang ating Panginoon. Lalo na dapat ang ating Panginoon sapagkat pag sinusunod natin ang ating Panginoon ay patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon at patuloy tayong gagabayan ng Panginoon. At yun, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan at patuloy siyang gagamit ng tao upang tayo ay pagpalain niya. At sana naunawaan mo yung gusto kong sabihin kahit na medyo magulo or hindi mo maintindihan ay nawa ay sikapin mong maunawaan at sana ay naunawaan mo. See you tonight devotion. God bless po at kita-kits po tayo sa next night devotion. Bye-bye po. At yun, kunti na lamang ang ating babasahin sa book ng Kawikaan. At sa susunod ay dito na tayo sa mga ngaral. Yun, sana ay patuloy niyo akong samahan. At salamat dahil patuloy niyo akong sinusuportahan. Salamat dahil patuloy niyo akong pinapakinggan yung aking devotion. Salamat sa inyong lahat at God bless. Bye-bye and good night.